Balik tayo dito sa Pilipinas. Mainit ang debate ngayon sa issue kung kailangan babang pumirma o hindi nung waiver. Yung pong mga opisyal ng gobyerno. At yan ay para masuri ng ombudsman ng kanilang bank account. Ayon sa iba, kapareho lang naman yun ng waiver na kasama sa isinumiti nilang SALN, yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Pero ayon sa isang taga-Civil Service Commission, magkaiba ang dalawang tinutukoy na waiver. Nakatutok si Cara David. Ang SALN ay isang dokumento na nagpapakita ng net worth o ng kabuuang yaman at ari-arian ng isang empleyado ng gobyerno. Dahil fina-file ito taon-taon, maaaring makita dito kung yumaman ba ang isang empleyado habang siya'y nasa gobyerno. Mahahati sa dalawang uri ang assets o ari-arian ng isang tao, real properties at personal and other properties. Sa ilalim ng real properties, dapat isulat ang lahat ng lupa, bahay at ari-arian na nakapangalan sa iyo, sa iyong asawa, pati mga minor de edad na anak. Pag absolute community kasi, yung pag-aari mo, pag-aari din ng asawa mo. Walang walang exception. Dapat ring isulat kung magkano mo nabili ang naturang ari-arian, magkano na ang kasalukuyang halaga nito, at kung magkano ito mabibili sakaling ibebenta. Ayon sa Civil Service Commission, importante raw ito dahil may mga lupain na nabili ng mura noon pero milyon na ang halaga ngayon. Sa personal and other properties naman isusulat ang lahat ng kotse, alahas at kagamitan na iyong pag-aari. Dito rin nilalagay kung magkano ang hawak mong pera at pera na nasa bangko, pati foreign currency deposit. Kung ang pera mo ay nasa foreign currencies, dapat i-convert mo in Philippine pesos, tapos i-declare mo yan in pesos. Nakasaad din sa SALN ang iyong mga utang at koneksyon sa mga negosyo. Dapat ding ilahad dito ang lahat ng kamag-anak mong nagtatrabaho sa gobyerno. Sa dulo ng SALN, may waiver kang pipirmahan na nagsasabing pinahihintulutan mo ang ombudsman na buksan ang records ng lahat ng government agencies para maimbestigahan ang pera at ari-arian mo at ng iyong pamilya. Ayon kay Civil Service Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, sa palagay niya, hindi magkapareho ang waiver na ito sa SALN at waiver na pinirmahan noon ni dating Chief Justice Renato Corona. Kung may waiver daw, ura-urada, pwedeng makita ang mga bank account kung kailangan. Yung nasa SALN daw kasi, dadaan pa sa Anti-Money Laundering Council. Kasi kung halimbawa, walang record sa AMLAC, wala ring makukuha ang ombudsman at wala na silang ibang source. Hindi katulad nung may waiver. Pag may waiver, the ombudsman can get the necessary documents or the information directly from the banks. Ani Ronquillo, pwedeng masilip ng ombudsman ang bank documents ng isang opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng records ng AMLAC, sa kondisyong ang opisyal ay iniimbestigahan ng money laundering. Ang problema, hindi naman daw lahat ng opisyal ng gobyerno ay iniimbestigahan ng AMLAC. Pwede ka lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na hindi ka nag-i-engage sa money laundering. So kung walang money laundering activities, pwede ka nang hindi imbestigahan ng AMLAC. Hindi niya mabubuksan yung document dahil wala sa AMLAC. Pabor si Ronquillo sa pagpirma sa waiver na magbubukas ng bank documents ng isang opisyal ng gobyerno. Mas mapapabilis daw kasi nito ang anumang imbestigasyon ng ombudsman at lahat ng bank documents iniimbestigahan man ng AMLAC o hindi ay tiyak na masisilip. Kaya mungkahi niya, pati mga karaniwang empleyado ng gobyerno, papirmahin na rin ng waiver. Para lumalabas, kahit sino sa gobyerno, walang itinatago. Kaya mataas o mababa. Kasi maski mababa ka, pwede kang magpayaman sa gobyerno. At kung hindi ka naman nagpapayaman, anong ikakatakot mo na mabuksan yung mga bank accounts mo? Kayo po sir, willing kayo? Yeah, I can sign it anytime. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno na ang pumirma sa waiver para mabusisi ang kanilang mga bank account. Pero sa mga tumatanggi pa rin pumirma, naninindigan sila na hindi raw dapat kagatin ang anilay drama ni dating Chief Justice Renato Corona. Nakatutok si June Veneracion. Nagsimula ang lahat sa hamong ito ni dating Chief Justice Renato Corona nang siya'y humarap sa impeachment court. I am humbly asking all 188 complainants from the House of Representatives, led by the congressmen in the prosecution panel and Senator Franklin Drilon, to join me in a moment of truth
as a gesture of transparency and reconciliation with the Filipino people and to one another. I am asking them to sign these blank forms and to join me sapagkat hiling po ito ng bayan. Nang ibaba ang hatol, naiwan ang alingaw-ngaw ng hamon sa lahat ng mga public official na pumirma sa isang waiver na nagsasantabi sa confidentiality ng mga bank account. Sinumite ko sa Senado ang isang waiver pabor sa Ombudsman upang buksan kung kinakailangan ang anumang deposito ko, dollar man o anumang uri ng currency, kaugnay at kalakip ng aking salen. Hinihimok at hinahamon ko ang lahat ng aking kasamahan sa Senado, gayon din sa Kongreso, na gawin din ito. Mula noon, inabangan na kung sino ang mga susunod na pipirma at sino ang hindi. Sa huling tala ng GMA News, base sa mga na-interview namin at naiulat na, bukod kay Escudero, nagbigay na rin ng waiver si Senador Antonio Trillanes IV at mga party list representatives na sina Nery Colmenares, Teddy Casino, Raymond Palatino, Antonio Tinio, Luz Viminda Ilagan, Rafael Mariano, Emericiana de Jesus at Abigail Ferriol. Si Senador Bong Revilla naman, pumirma na raw ng waiver at isinumite niya na ito kay Senate President Juan Ponce Enrile. Sina Escudero at Trillanes ang pinakamahirap na senador base sa 2011 SALN. Lahat ng mga nabigay ng waiver mula sa Kamara, mga party list representative at kabilang din sa mga pinakamahirap na congressman base sa kanilang 2011 SALN. This is just one of the ways na pwede nating ma-ensure pa ang greater transparency and accountability. Kabilang naman sa mga tumangging pumirma ng bank waiver, sina Pangulong Noynoy Aquino, Senate President Juan Ponce Enrile, House Speaker Feliciano Belmonte Jr., Senador Edgardo Angara, Franklin Drilon at Ping Lacson. Ang ilan na nagsilbing prosecutor sa corona impeachment, gaya na Congressman Neil Tupas Jr. at Rodolfo Fariñas at iba pa, ayaw rin magbigay ng waiver. Katwiran nila, bukod sa hindi sila kakagat sa anilang drama ni corona, hindi rin naman daw sila iniimbestigahan. Sapat na rin daw ang SALN na isinumiti nila. Pare-pareho kami pumirma ng SALN eh. Nakalagay doon sa baba, I authorize the Ombudsman to view all of my accounts. Yeah? So ano pa pipirmahan kung will sign? I have signed. Marami naman na nagsabing handa silang lumagda sa bank waiver. Sina Vice President Jojo Marbinay at Senador Alan Peter Cayetano. Handa rin daw pumirma sa waiver ang minority bloc sa Kamara, pati na rin daw si Congresswoman Gloria Arroyo. Isang online campaign naman ang inilunsad ng Kabataan Party List Group, ang Waiver Watch, na humihimok sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno na lumagda sa waiver. Nakalista rin dito kung sino-sino ang mga pumirma at sino-sino ang mga tumanggi. Simula ang Waiver Watch sa website, pero may offline component po ito. Pag nag-start na po yung classes sa kolehiyo, iikot natin sa mga eskwelahan yung isang tarpaulin para makita ng mga kabataan, ng mga estudyante, ng mga kababayan natin, yung mukha ng mga politiko natin, mga officials natin na pumirma sa waiver at yung hindi pa pumipirma. Para at least malaman ng lahat sino yung sumusuporta sa campaign for transparency and good governance. Sabi ni Dean Ed Naco ng UP National College of Public Administration and Governance o NCPAG, hindi obligado ang mga opisyal ng gobyerno na lumagda sa isang waiver. Pero mahalaga raw ito sa ngalan ng transparency at good governance. Kung wala kang ang itinatago dun sa SALN at totoo naman yung dinideclare mo sa SALN, hindi dapat matakot na magpumirma dun sa waiver. So nagkikreate lang ng suspicion lalo kung ayaw pumirma sa waiver ang isang public office holder. Ang Judicial and Bar Council o JBC na siyang sumasala sa mga kandidato sa pagkapunong mahistrado, inuobligan na rin ang mga nominee na magsumiti ng kanilang bank waiver. Ayon sa NCPAG, kung meron man naging positibong epekto ang impeachment trial ni Corona, mas nabigyang importansya ngayon ang kahalagahang iangat ang pamantayan ng serbisyo publiko. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Hindi po kumpleto ang ating araw kapag hindi natin nalaman ang lagay ng panahon. At ang maghahatid niyan, ang batikang forecaster na kagagaling-galing lang pong manungkulan sa Bureau of Meteorology ng Australia at ngayon, resident meteorologist na po ng GMA. Walang iba kundi si Ginoong Nathaniel Cruz alias Magtani. Mike, may shallow low pressure area tayong namataan dito sa silangang bahagi ng Eastern Samar. At dito sa satellite image mula sa Weather Central, itong kaulapang ito yung shallow low pressure area na ating binabanggit.
Pero hindi naman ito inaasahang magiging isang ganap na bagyo. Kaya silipin natin ang magiging taya ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito sa Northern Luzon, magiging maaraw pero may bahagyaring pag-uulan, pagkulog at pagkilat sa ilang bahagi. Pero dito sa Southern Luzon, asahan na natin yung kalat-kalat na pag-uulan. Kasama na dyan itong buong Kabisayaan hanggang dyan sa buong bahagi ng Mindanao. At yan ay dahil sa tinatawag natin na monsoon trough. Pero hindi naman natin inaasahan, Mike, na sa buong araw ay bubuhos ang malakas na ulan. Kaya tingnan natin kung saan mas mainit mula ngayon hanggang bukas ng gabi. Mike, itong ating tinitingnang mapa, yung kulay dilaw, mas malamig na temperatura. Samantalang itong kulay pula, mas mainit. Kaya pansinin mo, dito sa bahaging ito, nandyan yung Baguio at Cordillera, mas dilaw. Ibig sabihin yan, mas malamig yung temperatura. Pero dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon, mas mapula. Ibig sabihin yan, mas mainit. At para naman sa ating 5-day forecast dito sa Metro Manila, tuloy-tuloy pa rin yung posibilidad ng pagulan. At bukas nga, Huwebes, ay inaasahan natin na mas maaraw sa umaga. Kaya Mike, pinapaalalahanan natin sila Mrs. na agahan natin ang paglalaba para bago po magtanghali ay tuyo na sa sampayan yung ating mga damit dahil habang papagabi ay lumalaki ang posibilidad na umulan. Matapos ang bagyong Ambo ay asahan natin na may susunod pang mga bagyo at ang Pag-asa ay may mga bagong pangalan na para sa mga bagyong darating sa taong ito. Katulad na lamang nitong si Butchoy, Enteng, Lawin at may tunog pang ang imported tulad ng Ulysses at Warren. At Mike, kung sakaling lumampas sa letter Z ang dami ng magdadaang bagyo, may reserba na ring mga pangalan gaya ng bagyong Alakdan, Baldo, Densyo. Pero sana naman po, wag nang umabot pa hanggang kay Hulyo dahil pag nagkataon, pang 36 na bagyo na yon, Mike. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Susunod, 3 truck nagkasalpukan sa North Luzon Expressway. High-tech na ID system sa ilang pribadong eskwelahan. Kontra kidnapping na, kontra bulakbol pa raw ng mga estudyante. Pangulong Aquino nagpa-picture-picture sa bus na may tatak na It's More Fun in the Philippines. Ang napapanood nyo yan ay sa London. Bukod sa transit of Venus, tinatawag na solar halo. Nasaksiyan din sa Vigan, sa Ilocos Sur at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.